Ka-Express, matapos ang halos isang taon ng rehab at conditioning, official nang bumalik si Kai Sotto sa high-level basketball training at ayon sa mga nakasaksi, ibang-iba na siya ngayon. Hindi lang ito simpleng pagbabalik mula sa injury, ito ay transformation. Ang 7'3 Phenom ay mas mabilis sa galaw, mas sulit ang upper body strength, at may mas consistent na shooting stroke mula sa mid-range at corner 3. Sa kanyang pagbalik sa Japan, agad na sumabak si Kai sa full contact training kasama ang Koshigaya Alphas at dito pinakita niyang nag-evolve ang kanyang laro, lalo na nang hindi na lang umasa sa height advantage, kundi ginagamit na rin ang kanyang agility at timing para makaiwas sa foul trouble. At ayon sa mga insider reports, nagtuon si Kai ng malaking oras sa footwork drills, pick and pop execution at defensive switching, mga aspeto na madalas kulang sa mga traditional big men. At ang resulta, isang Kai Sotto 2.0, mas ready para sa international basketball. At sa mga video ng practice sessions, makikita siyang mabilis bumaba sa depensa, kumukuha ng tamang posisyon sa transition, at tumatama sa perimeter shots ng may kumpiyansa. Ang kanyang shooting form ay mas compact at mas kontrolado, bagay na nagbibigay pag-asa sa mga coach at fans na mas versatile na player na siya ngayon. At para sa gilas, malaking balita ito. Sa pagbabalik ni Kai, muling mabubuo ang matagal nang inaasam na frontcourt trio kasama sina Junmar Fajardo at H. Edu. Ang kombinasyong ito ay magbibigay ng taas, spacing at rim protection na matagal nang hinahanap ng ating national team. Ayon sa Gilas staff, posibleng mapasama si Kai sa first FIBA qualifiers window kung patuloy ang kanyang magandang recovery at conditioning progress. At sa international scene, nagsisimula nang bumalik ang mga NBA scouts sa panonood sa kanya at ilan ay nagkomento na si Kai ay stronger, smoother at more confident at kung mapapanatili niya ang ganitong momentum, maaari siyang makabalik sa NBA Summer League circuit sa 2026. At para sa mga fans, ang pagbabalik ni Kai ay higit pa sa comeback. Ito ay simbolo ng pagbangon at pagpapatuloy ng pangarap ng bawat batang Pinoy. Sa bawat dribble, sa bawat rebound, dala niya ang bandera ng bansa. At ngayong handa na siyang lumaban muli. Isang sigaw lang ang bumabalik sa buong mundo ng basketball. Kai Sotto is back and he's ready to rumble. Matapos ang matagal na pananabik at recovery mula sa injury, official na ang bumalik si Kai sa full basketball training at base sa mga unang ulat mula sa Japan, ibang klase ang transformation niya ngayon. Hindi lang basta bumalik si Kai, kundi nag-evolve ang kanyang laro. Kundi nag-evolve ang laro ng ating pambansang higante. Ayon sa mga insiders ng Koshigaya Alphas, consistent nang nag-ensayo si Kai sa high-intensity workouts at full contact drills. Dito agad napansin ng coaching staff ang malaking pagbabago ng kanyang katawan, mas slim, mas explosive at mas stable sa ilalim ng basket. Kung dati umasa siya sa taas at timing, ngayon ay may ball strength at balance na siya. Kaya mas kaya na niyang bumangga sa mas malalakas na centers ng Japan D-League. At sa bawat shooting drill, kapansin-pansin din ang bagong confidence ni Kai sa mid-range at corner 3. Nag-ensayo siya araw-araw ng pick and pop sets, bagay na magbibigay sa kanya ng spacing weapon kapag bumalik sa Gilas system. Isang video nga ang kumalat kamakailan kung saan tinamaan niya ang 5 sunod-sunod na 3 sa practice, isang patunay na iba na ang tiwala niya sa kanyang stroke. At ngayon, habang papalapit ang FIBA qualifiers, tahimik pero matatag ang paghahanda ni Kai para sa posibleng balik pagsabak sa Gilas uniform. Sa loob ng training gym, maririnig mo lang ang tunog ng bola at sapatos sa sahig. Walang drama, puro trabaho. Dahil para kay Kai, tapos na ang panahon ng what if. Ito na ang bagong yugto ng Kai Sotto 2.0, stronger, faster, and hungrier than ever. At habang nagpapatuloy ang kanyang training camp sa Japan, unti-unti nang nakikita ng mga coaches at analysts kung gaano kalaking pagbabago ang naganap sa laro ni Kai. Hindi ito tungkol sa taas o shooting, ito ay tungkol sa maturity sa loob ng court. Ayon sa mga insider reports, naglaan si Kai ng halos 6 na buwan sa explosive mobility at footwork drills. Sa tulong ng mga specialized trainers, pinahusay niya ang bilis ng lateral movement at reaction time. So ibig sabihin,
mas kaya na niyang sabayan ang mga maliit at athletic forward sa depensa, isang aspeto na madalas na binabatikos noon. Sa bawat scrimmage, makikita raw si Kai na mas agresibo sa post, mas mabilis mag-roll sa pick and roll plays, at mas aware sa spacing ng teammates. Ang kanyang upper body strength ay isa rin sa mga biggest improvements. Sa halip na madaling matabig o mabox out, ngayon ay kaya na niya mag-establish sa low post position kahit laban sa mga 7-footers. At kung dati ay medyo mabagal ang close-out niya sa shooters, ngayon ay mas mabilis siyang bumalik sa depensa, kaya mas versatile na siya sa modern basketball schemes. Bukod sa physical, nabago rin ang mentality ni Kai ayon sa mga malalapit sa kanya. Mas tahimik pero mas determinado na siya ngayon. Walang yabang, puro focus at trabaho lang. Alam niyang malaki ang expectations ng mga Pinoy sa kanya, kaya bawat araw sa gym ay sinasagad niya. Hindi ito tungkol sa hype, wika ng isang team insider. Kai is now chasing consistency, not validation. Sa ganitong mindset, unti-unting nabubuo muli ang tiwala ng Gilas coaching staff sa kanya dahil kung totoo ang mga balita na si Kai ngayon ay mas reliable offensively at mas disciplined defensively, maaaring ito na ang comeback season na magpapatunay na handa na talaga siyang muling ilaban ang bandera ng Pilipinas sa mundo. At habang papalapit ang FIBA Asia Cup qualifiers at ang posibilidad na muling maisuot ni Kai ang Gilas jersey, mas umiigting ang excitement ng mga fans at ng buong basketball community. Ang bawat update mula sa Japan ay parang apoy na muling nagpapainit sa pag-asang makita nating muli ang ating 7'3 prodigy na bumabagsak sa mga tirang parang NBA caliber. Ayon sa mga Gilas insiders, kasama si Kai sa 16-man pool at kapag cleared siya medically, muling mabubuo ang matagal ng pinapangarap na frontline trio ni Kai Sotto, AJ Edo at Junmar Fajardo, isang kombinasyong pwedeng bumangga kahit sa malalaking kupunan gaya ng Australia at New Zealand. Ang kanilang taas, spacing at depensang sabay-sabay magtatanggol sa pintura, sabay-sabay magtatanggol sa paint, ay magiging susi sa bagong sistema ni Coach Tim Cone. Hindi lang ito tungkol sa pagbabalik ng isang player, ito ay tungkol sa resurgence ng pag-asa ng buong bansa. Sa bawat rebound ni Kai, nararamdaman ng mga kabataang Pinoy na posible pa ring mangarap na kahit ilang beses kang madapa, pwedeng bumangon ng mas matatag. At hindi rin nakakaligtaang pansinin ng mga international scouts ang kanyang progress. May mga ulat na muling tinitingnan si Kai para sa 2026 NBA Summer League matapos makita ang kanyang bagong shooting range at improved defensive IQ. Isa itong indikasyon na muling bumubukas ang pinto para sa kanya sa mas malaking entablado. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.